Sino ang totoong kulto? Ang SDA ba o ang ADD? Ito pong video na ito ay nasa 1.5 million views. Ang pangalan po nitong nag-comment ay si Ryan Barya. Ipangilin ang araw ng Sabat. Yun ay batas ng Diyos sa Israel. Israel ka ba? Nabibilang tayo sa Gentile. Hindi tayo kasama doon sa panahong Kristiyano. Ang batas natin ay ang Ibanghilyo ni Kristo. Bakit ka mangingili ng Sabat? Kaya nga dyan binato nila si Kristo nang nangaral sila. Dahil ang Panginoong Yesus ay hindi na nangili ng Sabat. Brother Israel Barya, sana naman ay katulad din ng iba, inyo munang iniisip yung binibitawan yung salita. Hindi ho ninyo naiintindihan. Ang Ibanghilyo ay hindi batas. Saan mo nabasa na ang Ibanghilyo ay batas? Ay, yan po ba ay naituro sa inyo? Kung yan ho ang naituro sa inyo, nako, meron pa siya ritong nireplyan Demetrio Gutierrez, tama po, mga hintil po ang tawag sa labas ng bansang Israel. Hindi po para sa atin ang batas ng Sabat. Ganon din po ang Ten Commandments sa panahon na po yan ni Moises. Sa panahon po ng Kristiyano, ang batas po natin ay ang Ibanghilyo ng Panginoong Jesucristo. Ayon po sa Biblia. So, dalawang bisis niyang minensyon dito, Brother Gomer. Napagkaintindi talaga niya, ang Ibanghilyo batas. Ipaliwanagan natin ito, Brother Gomer. Alam ko na halos mga kapatid natin, alam na nila ang sagot dito. Kaya nga marami dyan ay inuunahan na rin yung sagot. Mga nag-comment. Okay lang ho yan. So, ibibigay ko pa, Brother Gomer, ang time para suklian si Ryan Barya. Una, Brother Johnson, itong mga ganitong kaisipan na, ayan, katulad niyan, sinasabi nila, ang batas. Ano daw, ang umiiral daw ngayon ay Ibanghilyo ni... yan na raw yung batas. Batas ba yun? Yun na daw ang batas. Kumbaga yung... Ano ba ang ibig sabihin ng Ibanghilyo? Ayan. Kailangan po natin ma-define kung ano ang ibig sabihin ng Ibanghilyo at titingnan po natin mga kapatid, kailan ba umiral ang Ibanghilyo? Yan po yung kasi yung problema. Ang problema kasi nitong mga ito, Brother Johnson, akala nila ang Ibanghilyo ay nagkumpisa sa Mateo. Yan po yung malaking pagkakamali. Malaking pagkakamali po yan. Yung magtuturo na ang Ibanghilyo ay umiral lang mula sa Mateo, ay masasabi natin, Brother Johnson, na hindi niya naiintindihan kung ano ang Ibanghilyo. Tama. So, kaya kailangan ninyong maunawaan na ang Ibanghilyo ay umiral na noon pang panahon ng Lumang Tipan at hindi yan kalaban ng kautusan ni Moises. Dapat po ninyong maintindihan yan. Actually nga, Brother Johnson, tingnan mo ha, ipapakita ko sa mga kaanib ng iglesyang ito, ano ba ang sinasampalatayanan ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan? Hindi ba Ibanghilyo rin? Hindi ba Ibanghilyo rin yung kanilang nireject at yung mga tumanggap ay Ibanghilyo rin yung kanilang tinanggap? So mali pong kaisipan na yung Ibanghilyo ay nung panahon ng Mateo, Bagong Tipan, at dun sa panahon ng Lumang Tipan ay walang Ibanghilyo. O sige, china-challenge natin, Brother Johnson, sa Lumang Tipan ba walang Ibanghilyo? Yan po yung dapat muna ninyong patunayan para sabihin ninyo na magkalaban para bang nung dumating yung Ibanghilyo ay wala nang kautusan. Kaya nung umiiral ang kautusan, wala ring Ibanghilyo. Di ba ganon? So, nung umiiral ang kautusan, walang Ibanghilyo. Kaya nung dumating ang Ibanghilyo, walang kautusan. Ganon ba ang pagtuturo ng Biblia? Tingnan natin itong sinasabi ninyo na binigyan ng kautusan. Sino ba ang binigyan ng kautusan? Ang tawag nila, Brother Johnson, kautusan ni Moises. Tanong, sino ang sinasampalatayanan ni Moises? Kautusan ba ang sinasampalatayanan ni Moises? O basahin nga natin.
Hebreo 11. O tingnan po ninyo. Talatang 24. Ito po yung hindi nyo maintindihan masyado kung ano yung ibig sabihin ng ebanghelyo. Mamaya, ididiin po natin yan. Ang sabi po dito sa Hebreo 11, talatang 24 ay ganito, babasahin ko po. Sa pananampalataya, pansinin nyo nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. 25. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Talatang 26. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Napansin niyo po ito? Si Moises pala, Brother Johnson, nang sumampalataya, ang kanyang inaring malaking kayamanan, katulad din ni Pablo, ay ang ating Panginoong Hesukristo, yung kadustaan ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ni Apostol Pablo, kung magsalita, anong sabi niya? Yung krus ni Kristo ay kanyang ipinagmamalaki. Si Moises naman, na sinasabi niyong binigyan ng kautusan, abay inari niyang malaking kayamanan, sabi niya, ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ganting palang kabayaran. Napansin niyo po ito? So, ang ibig sabihin, kahit si Moises, Brother Johnson, ang sinampalatayanan niya ay ang ating Panginoong Hesukristo at yan ang ebanghelyo. Oh, yan po yung mabuting balita. O kanino pa ipinangaral sa lumang tipan yung ebanghelyo? O basahin ulit natin. Galatia 3. Kailangan buksan kasi ang kaisipan nitong mga ito para tumigil sila sa kasasalita ng ebanghelyo. Hindi nila naiintindihan itong ebanghelyo. Anong sabi dito sa Galatia 3? Ang talata ay 7 hanggang 8. O, anong sabi dito? Galatia 3, 7, 8. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Napansin nyo yan? Yung sa mga sa pananampalataya, yaon daw ang mga anak ni Abraham. Talatang 8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Nakita niyo po ito mga kapatid. Kaya yung nagsasabi, wala na ebanghelyo. Hindi ho, kasi ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay mula pa kay Adan. Ebanghelyo na po yan ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay walang hanggang ebanghelyo. Yan po yung ibinigay na provision ng Diyos upang ang tao ay maligtas sa pagkakasala. Yan po yung everlasting gospel na tinatawag sa Biblia. At hindi po yan kalaban ng kautusan na katulad ng gusto nyong sabihin. Kaya dito ang sabi niya, ipinangaral na ang una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya nga itong ebanghelyo na ito, Brother Joseph, matagal nang ipinangaral ito. Ang problema sa mga Israelita, hindi nila ito sinampalatayanan. O tingnan po ninyo basahin natin ang Hebreo. Sa Hebreo, ay ganito yung ating mababasa. Tingnan po ninyo itong 4:2 ng Hebreo. Kung ano ang sabi rito sa talatang ito. For unto us, ang sabi diyan, was the gospel preached. Sabi ni Apostol Pablo. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them. Ang sabi rito, not being mixed with them, with faith in them that heard it. O nakita nyo? Ang sabi dito sa 1, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest,
any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. Nakita po ninyo? Sa Tagalog, sabi niya, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Sino yung nila na tinutukoy? Ito po yung mga Israelita na hindi sumampalataya. Kung babasahin niyo po yung 3:17 hanggang 19. O babasahin ko dito. Sabi niya, Hebreo 3:17. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kanino niyang isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. 19. At nakita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Nakita nyo yan? Yung mga hindi nakapasok dun sa Kanaan ay dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ano yung hindi nila sinampalatayanan? Ituloy natin sa 4:1. Matakot nga tayo, sabi niya. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa hindi nakaabot niyaon. Nakita niyo po yan? Ito yung warning. Nakatulad ng mga Israelita, Brother Johnson, dahil sa kawalan ng pananampalataya ay hindi rin nakapasok. Kaya ang sabi dito, abay matakot tayo. Baka mamaya, ang sabi niya rito, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Maging tulad tayo ng mga taong hindi sumampalataya. Anong sabi niya sa 2? Sapagkat tunay, sabi niya, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Nakita niyo po yan? Yung ipinangaral pala sa atin, Brother Johnson, na mabuting balita, ipinangaral din pala sa kanila. Ang problema, ang sabi dito, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. O, kita niyo po, ang ibig sabihin, Brother Johnson, mayroong mabuting balita sa kanila, pero hindi sila nakinabang. Bakit? Hindi sila sumampalataya. Anong ibig sabihin ng hindi sila sumampalataya? Ay nagsilabag sila, Brother Johnson eh. Nagsisuway sila eh. So ang ibig sabihin, yung kawalan ng pananampalataya sa Ebanghelyo, ito yung mga lumalabag talaga, Brother Johnson. Kaya wag ninyong sasabihin na dahil may Ebanghelyo na, pwede nang lumabag. Mali. Dahil itong mga Israelita na ito, na pinangaralan din naman sila ng Ebanghelyo, ay hindi nakapasok kasi nga nagsisuway. Yun ang ibig sabihin yan, Brother Johnson eh. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, tingnan po ninyo ha, nung siya po'y nangangaral na. Ano ang sabi niya? Sa Juan 8, ang talata ay 31. Tingnan po ninyo. Para dun sa mga nagtuturo ng mga ganyan, sa Ebanghelyo na tayo ngayon. Hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo. Anong sabi dito ng ating Panginoon? Sa Juan 8:31. O, pansinin po ninyo yan. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Anong sabi ni Jesus? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Ayan po yung ibig sabihin po niya. Na pag ikaw ay sumampalataya, abay manatili ka doon sa salita ng Diyos. Oh. Kaya itong mga Israelita, Brother Johnson, narinig nilang Ebanghelyo pero nagsisuway eh. Kaya hindi nakapasok. Kaya yung katwiran na sa Ebanghelyo na tayo ni Kristo ngayon, wala nang 10 utos. Saan yan? Saan po sa Biblia yan? Saan itinuro ni Kristo yan? Dapat po may talata man lang kahit isa eh, Brother Johnson. Eh kaso, itong mga ganitong nagtuturo, ayan lang, hanggang comment lang sila ng ganyan, pero hindi nila kayang tindigan yung sinasabi nila na yan.
Kasi nga po, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ito yung provision na ibinigay niya. No, ito yung pangako na ibinigay niya upang ang mga kasalanan ng lahat ng mga tao ay mapatawad. Yan po yung ebanghelyo. Kaya nga ang ebanghelyo ay tinatawagan tayo ng pagbabalik loob sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng ebanghelyo. Ito po yung sabi dito sa Marcos. Ano bang sabi sa Marcos? Tingnan po ninyo sa Marcos. Sa 1, ang talata ay 14 at 15. Ito po yung panawagan ng ebanghelyo eh. Ang sabi niya dyan sa Marcos 1, ang talata ay 14, pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. O kita po ninyo. Tapos sa talatang 15, ang sabi niya, paano ipinapangaral? Naganap na. Sabi niya, sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. So ang ibig sabihin, yung ebanghelyo po, ito yung provision na ibinigay ng Diyos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin, mula sa buhay na tayo manlalabag, ito yung ginawa ng mga Israelita. Sila po ay naging masuwayin sa Diyos. Oh, nakita po ninyo? Kaya hindi nila napakinabangan yung ebanghelyo. Kasi nga, pagkatapos mong mapatawad, tapos sasabihin mo, pwede ka lang lumabag. Anong klaseng ebanghelyo yung natutunan natin pagka ganyan, Brother Dorso? Ibalik ko muna sa'yo. Ayan. Oh, so, malinaw yan, mga kapatid, mga kaibigan. Thank you, Brother Gomer. At kanina pa lang ay pinapapansin ko na ho na mali itong si kapatid na Barya dahil doon pa lamang sa kanyang definition, yung ebanghelyo ay batas. Mali na kaagad. Hindi ho batas yan. Ayun, nakababanggit lang ho ni Brother Gomer. Yan ay pribilehiyo na sa kabila po ng ating pagiging makasalanan, ay binigyan tayo ng tsansang maligtas. Yan ay tinatawag na gospel or mabuting balita. Yan yung kasaysayan ng pagtubos ng ating Panginoong Kristo na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tatanggapin natin siya sa ating buhay, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ang gospel nagpapatunay na mayroong law. Alisin mo yung law. Alisin natin yung law. Walang kasalanan. Ay ano bang lalabagin mo kung wala namang batas o kautusan? Walang taong magkakasala. Siyempre. At dahil walang magkakasala, walang gospel. So the mere fact na may gospel, ibig sabihin, may mga nagkakasala kasi may nilabag. Yun. Kaya nga sabi ni Pablo kung saan na nagagana ang kasalanan, nagagana yung biyaya. Ano ba yung biyaya? Yun na yung gospel. Mga kapatid. Kaya hindi ho naiintindihan, hindi po definition ng gospel ay batas. Kung sino man ang nagturo sa inyo niyan, ay napaka maling tagapagturo naman yan. Kaya, Brother Barya, iwanan mo na yan. Barya-baryang pagkaintindihan. No? Mali-mali po yan, mga kapatid.